Nanigas ang katawan ni Kriza nang dumampi ang palad nito sa kanyang balat na parang naramdaman niyang may dumaloy na kuryente patawid sa kanya. Ang buong akala nito ay galit sa kanya si Nick, kung kaya naman kung ano-anong pumapasok sa kanyang isipan dahil pinili niyang lumaklak kaysa umuwi ng maaga at lutuan to ng pagkain niya. Ngunit nagulat siya nang bigla na lang siya nitong yakapin nang mahigpit na sa mata ng ibang makakakita ay para siyang nilalambing. Nakagat na niyang pang ibabang labi para siyang binuhusan ng malamig na tubig nang maisip na niyayakap nga siya ng abogado at hindi niya guni-guni ang lahat ng mga nangyayari. Tuluyan na doong nagising ang kanyang diwa. Gusto niyang tanungin ito kung anong ginagawa nito ngunit napuno ng pag-aalinlangan ng damdamin niya kung kaya pinili niya na lang ang manahimik. Baka sagutin pa siya nito ng pabalagbag. Humigpit pang yakap ni Nick sa kanya na para bang miss na siya. Ilang sandali pa'y humagod na ang isang kamay nito sa kanyang ulo pababa ng kanyang likod. Naramdaman niya na rin ang ginawa nitong saglit na pag-amoy sa kanyang buhok. Maya-maya pa'y mahinatong bumulong sa tenga niya. Binibiro lang kita, Chris. Nakapaghanda na ako ng dinner natin kahit late na. Binalot pa na sobrang kahihiyan ng puso ni Kriza nang marinig yon buhat sa binata na dapat ay siyang gumagawa. Parang hinahaplos nitong kanyang pusong busog na busog ng pagmamahal kahit na alam niyang ilusyon niya na lang ang pagmamahal na mula sa binata na kanyang inaasam. Ito pa talagang naghanda noon, nakakahiya naman sa binata. Dapat siyang pinagsisilbihan niya at hindi siyang binibaby nito dahil sa kanilang dalaway siyang kanyang amo at alila siya nito. Bumitaw na si Nick ng yakap at ilang minutong pinagmasdan ang mukha niyang pilit ng tinatago. Hindi na siya makatingin dito ng diretso sa sobrang kahihiyan. Hindi siya sanay na parang hindi na awkward dito mga ginagawa nila. Big deal pa rin yon lahat ng yon kay Kriza kahit na ilang beses niya nang kinukumbinsi ang kanyang sarili na masasani din siya. Ilang segundo pa'y naramdaman niyang dumikit ng labi nito sa kanyang nangangatal na bibig. Ninakawan siya nito ng isang mabilisang halik na naging dahilan upang mas mapatungo pa ang ulo ng dalaga. Lalo pa siyang nahiya ng hawakan nitong kanyang baba at iangat yon upang magtamang kanilang mga mata. Nabalot pa na nakakadarang nakahihiyan ng kanyang buong katawan nang bigyan siya ng matamis at totoong ngiti ni Nick, sabay haplos na isang pisngi niya upang iparamdam na wag na siyang mahihiya sa kanya. Halika na, kumain na tayo. Kanina pa ako nagugutom, ikaw ba? Hindi ka ba nakakaramdam ng gutom? Maingat na kay ni Nick sa kanya gamit ang isang braso niya. Maya-maya ay lumiban ang kamay nito sa kanyang siko. Ilang beses siyang tumangwat kapag dakay umiling, hindi malaman ko anong tamang sagot. Sige na, kumain na tayo bago pa ikaw ang kainin ko. I think mas gusto mo yatang unahin kita. Piliin itong pagbabanta na mas lalong ikinapula ng mukha ng dalagang, nadagdagan pa ang hiya. Hindi niya na mapigilan maging berde ang laman ng isipan sa kakaibang biro nito sa kanya. Sandali lang Nick, maghihilamos lang muna ako. Ilang hakbang pala ang nagagawa nila patungong kusina nang sabihin niya ni Kriza. Ang totoo nun ay nag-aalala siyang baka makita ni Nick ang kanyang tunay na itsura. Mabilis pa naman siyang mabasa, ayaw niyang makita nitong kanyang pagbublush. Dahil paniguradong aasarin pa siya nito. Okay sige, sumunod ka na lang sa akin. Mabagal na naghilamos ng mukha niya si Kriza. Gamit ang pinakamalamig na temperatura ng tubig, nanunuot ang lamig noon sa kanyang mukha. Kung kaya naman tuluyan na siyang nahimasmasan. Tumindi pang hiya niya kay Nick nang balikan sa isipan ang kalokohan nito kanina. Ilang beses siyang huminga ng malalim upang paulit-ulit na pakalmahin ang sarili. Sumilid sa kanyang isipan ang problema niya kay Ami. Kailangan niyang mahanapan yun ng solusyon bago pa man to lumala. Wala rin sa kanyang plano na sabihin pang bagay na yon sa kasamang abogado upang humingi ng tulong. Marami na siyang ibinigay na sakit ng ulo at problema sa binata. Tama na yon. Alam din niya kung anong relasyon na meron sila. Palipasan lang siya nito ng oras kahit na may nangyayari sa kanila. Kailangan niyang ingatan ng puso niyang huwag mahulog sa binata. Siya lang ang talo oras na mangyari yon dahil paniguradong siya lang naman ang nagmamahal sa pagitan nila. Kung nahihirapan man siya, hindi niya na yun kailangan pang iparating upang abalahin to sa ginagawa. Kaya niya na yun. Haharapin niya mag-isa. Mahalaga ang bawat segundo niya. Hindi ko pwedeng basta na lang aksayahin lalo't wala naman akong pambayad sa kanya. Maliban na lang sa katawan ko. Baka mamaya isipin niya ring abusado na ako.
Mahinang bulong ni Krisa na bahagyang tinapik ang isang balikat niya upang aluin na doon ang sarili. Matapos na magpuna sa tuwalya sa mukha niyang basa at ayusin ang kanyang buhaghag na buhok ay lumabas na ng kwarto si Krisa. Tuloy-tuloy niyang tinungo ang kusina kung saan tahimik na naghihintay si Nick habang nakaupo sa dining table na puno ng mga pagkain. Napatigil siya sa paghakbang sandali sa dami noon. Hindi niya ma-imagine kung paano nagawang lutuin lahat ng binata na mabilisan lang. Inutusan kong chef namin sa mansyon na pumunta dito upang ipagluto tayo. Naging hilaw ang ngiti ni Krisa nang buong akala'y literal na si Nick ang nagluto ng kanilang pagkain. Hindi niya na alam kung anong tamang reaksyon sa kanyang nalaman. Ang buong akala pa naman niya matitikman na niyang luto ng binata. Masyado siyang naghangad ng isang imposible. Siyempre, may kakayahan si Nick na magbayad ng tagaluto. Bakit niya papahihirapan ang sarili doon? Upo na makapagsimula na tayong kumain. Parang masunuring alagang hayop na tumalima si Krisa sa pinag-uutos nito. Naupo na siya sa kaharap nito, ngunit sinamaan siya ng tingin ni Nick. Bagay na hindi niya makuha kung anong kanyang nais pa. Ang layo mo naman, Chris. Paano kita mapagsisilbihan kung ganyan kakalayo sa akin? Tumayo si Krisa at mabilis na lumapit kay Nick. Nakuha niya kagad ang gusto nitong mangyari. Baka sanghiyang naupo siya sa tabi ng upuan nito kung saan nagsimula na si Nick na lagyan ng pagkain ng platong kaharap niya nang hindi siya nito tinatanong kung gusto niya ba yon. Sa paningin ng binata kasi kailangan niyang kainin ng dalaga dahil sa masustansya. Sa ilang araw nitong pamamalagi doon, napansin niya rin na walang anumang piling pagkain ng babae. Kung anong nasa harapan, yun ang kinakain. Kung nahihirapan ka magluto sa gabi ng pag-dinner natin, sabihin mo lang, pwede ko sabihin yun kay Manang Esperanza. Para mahandaan niya tayo. Anin Nick nang hindi makatingin sa mukha ni Krisa. Abala pa rin ito sa paglalagay ng pagkain niya sa pinggan. Natitigan patuloy ng dalaga to ng malapitan. Puno ng pagkatarantang ginagawang pag-iling ni Krisa. Hindi siya papayag. Hindi Nick, ako nang gagawa nun. Huwag na natin siyang abalahin pa. Sigurado ka? Seryoso ang boses ng abogadong sariling plato na niyang nilalagyan ng pagkain. Alam ni Krisa na mahalaga kay Nick ang tinatawag na privacy pagdating sa gabi. Kung naroon ang katulong nito, malamang doon na rin ito matutulog dahil alangan namang pauwiin pa nilang matanda kung gabi na. Nahihiya rin naman siyang may ibang taong kasama sila sa penthouse pagsapit ng gabi. Naiilang siya na hindi niya maipaliwanag ang dahilan kung bakit. Isa pa, ayaw ni Nick na maistorbo siya sa kanyang trabaho. Nasa tingin niya mangyayari oras na naroon si Manang Esperanza. Dahil hindi ito mapipigilan ng sariling daldalin siya at makipagkwentuhan. Ano na lang ang mukhang maiharap niya sa binata kung pakaramdam niya itong madalas na nagsasakripisyo upang maging panatag lang ang loob niya at maging magaan siya sa magiging kilos niya. Hindi dapat palaging ang abogadong magsasalang-alang nito. Kailangan din itong isipin ang kanyang sarili. Yung kung minsan ay maging makasarili. Oo, kaya ko namang magluto ng hapunan. Kahapon lang talaga ako hindi nakatupad ng pangako dahil meron kaming pinuntahan ni Rita. Pasensya ka na doon, Nick. Hindi ko na inuulitin next time. Hindi naman yun sinalungat ni Nick nang simula ng kumain ng tahimik. Hindi rin ito nagbigay ng komento sa huling paliwanag niya. Ginaya na lang siya ni Krisa. Panay ang nakaw ng palihim na tingin sa mukha ng seryosong mukha ni Nick habang kumakain. Sa pagtitig niya sa mukha nito'y biglang nag-flash. Sa kanyang isipan ng mainit na tagpo nila sa loob ng sasakyan kanina, mariing napapikit na lang mata ng dalaga sabay tigil sa kanyang pagkain sa biglang pagsikdo ng kalamnan niya. Hindi niya mapigilang makaramdam ng panlilit ng mga sandaling iyon. Hindi lang yon, parang bigla na lang siya ulit binanas at tanging malamig na tubig lang ang makakaapula nito sa kanyang katawan. Gusto mo ba ng mushroom soup? Tanong ng dalaga na makita niyang bahagyang sinulyapan siya ni Nick upang obserbahan gamit ang gilid ng kanyang mga mata. Napansin siguro nitong ginawa niyang pagtigil na kumain. Mukha siyang masarap, baka gusto mong tikman. Lalagyan na kita sa bowl. Nagkukumahog pa niyang dugtong na nauutal na. Sumenyas ang isang kamay ni Nick sa kanya na nagsasabi na siya na ang bahala. Hindi nito magawang ibukang bibig na puno ng pagkain. Mabilis na sumunod si Krisa, nagsalin siya ng soup sa bowl at nilapit na yon sa harapan ng binatang titig na ulit sa kanya. Naiilang ka ba sa akin? Tahasang tanong ni Nick ni kinasamid na sa laway ni Krisa. Hindi,
Tinanggap niya kaagad ang baso ng tubig na inabot nito sa kanya at kaagad na yung nilagok. Pinaypaya niya mukha gamit ang isang sariling palad na ikinatawanan ng mahina ng binata. Hindi na niya magawang tanggalin ang mga mata niyang nakatuon ngayon kay Kriza na alam niya kung bakit biglang naging ganun ang itsura. Ayos ka lang ba talaga ha, Kriz? Wag mo na lang akong pansinin, Nick. Sagot ni Kriza na hinarap ng pagkain at doon ibinuhos ang lahat ng atensyon. Nilantakan na niya yung kanin na parabang wala siyang kasama. Nagkibit balikat na lang si Nick na piniling wag na lang asarin si Kriza sa nangyari. Para nakasing kamatis sa pulang mukha nito. Ayaw naman niyang lumawak panggap nila ng dahil lang doon. Pagkatapos nailigpit ni Kriza ang pinagkainan nila at ilagay sa fridge ang mga tirang pagkain na hinarap na niya ang cellphone at hinanap ang screen recording na natatandaan niyang ginawa niya kanina. Sa oras na ito, malinaw ng kanyang isipan at napagtanto niyang mahirap palang sampahan ng demanda si Ami. Maingat kasi ito sa naging pananalita niya at sa palagay niya wala siyang mahanap na butas upang maging krimen ang anumang sinabi nito. Napahinga na siya doon ng malalim. Paano niya ito patitigilin sa pangbubuli sa kanya? Inagaw ng isang payat na kamay ang kanyang phone. Nainis na niyang lilingon ang may gawa noon. Sino pa nga ba? Sinik lang naman na isang beses na tong sinwipe upang mabasa kung anong nilalaman ng recording. Hindi mo ba siya pwedeng idemanda? Kasal nitong turan matapos tong tingnan. Alam mo, tulalang napatitig na si Kriza kay Nick. Ibinalik ng binata ang phone sa kanya at naupo ito sa tabi niya. Ikaw ang pinapatamaan niya ng dahil kay Alex pero hindi yan sapat na ebidensya. Kumbaga hindi yan solido para tuluyang maipakulong mo siya. Pwede niya kasing palabasin na edited lang yan. Nawindang na napatingin si Kriza sa binata. Ngumiti pa ito sa kanya. Ang tumatakbo sa kanyang isipan ni kapatid nito si Nati na fiancé ni Alex. Hindi malang ba ito nag-aalalang niloloko ng lalaki ang kapatid niya? Tahasan namang alam nitong may gusto si Ami kay Alex. Halataid sa salita ng babae. Bakit ganyan ka kumakatingin sa akin? Dahil ba binanggit kong ex-boyfriend mo? Umiling si Kriza na mas naguluhan pa. Pinindot na ni Nick ang tungki ng ilong niya. Nakakita ka na ba ng taong laruan lang ang tingin sa isang lalaki? Hanggat alam na laruan kung sino may-ari sa kanya, hindi yan kung saan pupunta. At sa paningin ko, laruan lang na kapatid ko si Alex. Laruan na kapag sira at wala nang pakinabang, itatapon na niya upang maghanap na siya ng iba. Naburo na naman ang mga mata ni Kriza sa mukha ni Nick. Hindi na alam kung anong reaksyon ang gagawin niya. Naging blanco pa ang tingin niya dito. Hindi niya magets ang mga sinasabi niya na kalaunan ay nagawa rin naman niyang makuha. Oo, nagtangkang magpakamatay si Nati noon nang dahil sa kanya kung kaya naman mahirap silang paghiwalayin sa ngayon. Ngunit pasasaan ba't magsasawa din sa kanyang kapatid kung sobrang nabubulagan? Hinahayaan na lang namin na muna siya magsaya. So, malinis naman o hindi ang buong pagkatao ni Alex, wala na kami doong pakialam at hindi na yun mahalaga. Basta't masaya si Nati ngayon. Sapat na sa amin yun ni na mommy at daddy. Ganun kami kung sumuporta sa kanya. Halo-halong emosyon ang nararamdaman ni Kriza. Bagamat si Alex ang kanilang pinag-uusapan, pakiramdam niya wala siyang pinagkaiba sa dati niyang nobyo. Laruan lang din naman siya ni Nick. Kahit na maayos ang pakikitungo pa nito sa kanya, hindi niya pa rin maiaalis sa isipan ng isiping laruan lang siya ng binata. Papawi sa kalungkutan nito at kapag nagsawa na maghahanap na ito ng iba. Matagal na natahimik ang dalaga sa sinabi ni Nick. Pero syempre, magkaiba tayo ng sitwasyon sa kanilang dalawa, hindi ba? Kabig ni Nick sa naging pahayag ng mabasa, ang biglang paglungkot ng mga mata ni Kriza. Dahan-dahan niyang hinaplo sa mukha ng dalaga at saka bumulong. Kakaiba tayo sa kanila dahil tayo, kaya natin ginagawa ito dahil gusto natin ng bawat isa. Pagka gusto na maaring mauwi sa pagmamahalan. Nakuha mo bang ibig ko sabihin, Chris? Tumabang ang pakiramdam ni Kriza, sa pakiwari niya binibilog lang itong ulo niya upang wag niyang damdamin ang gumugulo sa kanyang isipan. Sandali, wag mong isipin na katawan ko lang ang gusto mo sa akin. Pagbibiro na naman ni Nick sa kanya na hindi man lang niya ikinatawa. Kasi ako, hindi lang larong habol ko sa'yo. Gusto kita, Chris. Marahang ipinikit ni Chris ang kanyang mga mata. Gustong gusto niya rin ito at hindi rin niya mapigilan ang sarili na mahulog sa binata. Kaso paano niya aaminin yon nang hindi nito iniisip na ginagamit lang niya ang propesyon nito? Nang dahil sa ama niyang natulungan na ng abogado makalabas kahit na pansamantala. Ayaw niya siyang ma-misunderstood.
Batid ni Krisa na gusto niya si Nick, ngunit ayaw niya maging padalos-dalos na umamin ng nararamdaman. Maaari kasing gusto niya ito bilang pasasalamat lang at pagtanaw ng utang na loob sa ginawa nitong pagtulong sa kanya at pagsagip noong mga panahong kailangan niya ng masasandalan. Isa pa, hindi rin siya naniniwala na kusang nagustuhan siya ng binata nang walang paliwanag kagaya ng love at first sight na tinatawag na karamihan. Ang hirap nitong paniwalaan lalo pat nakita niya kung paano siya nito magpantasyahan nung unang beses na nagkita sila na walang karga ng alak ang kanilang katawan at isipan. Hindi yun matatawag na pagmamahal kung hindi pagnanasa. Paniguradong katawan niya lang ang habol nito kung kaya naman sinasabi nitong gusto siya. Gusto nito ang katawan niya, hindi mismong siya at ang mga katauhan niya. At saka pinatuloy lang naman siya nito sa kanyang bahay bilang kabayaran sa pagtulong na ginagawa nito at hindi dahil gusto nilang tumira sa isang bahay dahil mahal nilang isa't isa. Wala siyang choice doon. Kung hindi ang ibigay ang pangangailangan nito bilang lalaki dahil yun lang ang meron siya at maibibigay niya. Wala naman siyang perang maibabayad sa mahal ng fee nito upang maging legal na abogado ng kanyang ama. Oo Nick, gusto. Natigilan si Krisa sa kanyang sasabihin nang dumantay ang hintuturong daliri ni Nick sa kanyang labi. Mabagal ang galaw noon na may kakaibang kahulugan. Hindi mapigilan ng dalaga na mamulang muka at bumilis ang tibok ng puso. Ganun pa man na hindi niya nakalimutan ang naisipang tanong niya sa abogado. May magagawa ka ba tungkol sa inimbentong kwento ni Ami sa akin? I mean, anong pwede kong gawin para manahimik na siya? Nakakainis na eh. Hindi naman totoo ang lahat ng yon. Walang totoo doon. Bakit mo ba binibigyan ng pansin ang iniisip ng ibang tao? Bakit hindi mo nalang pabayaan? Napakurap-kurap na ang kanyang mga mata si Krisa. Kailangan niya makahanap ng dahilan na sasabihin sa abogado upang hindi nito isipin ang iyakin niya at big deal sa kanyang lahat kahit yun naman ang totoo. Mabilis niyang mabat heart kaya na hindi niya yung tunay. Alam niyang nais ni Nick na iparating. Gusto nitong sabihin na huwag na lang niyang pansinin ang iisipin ng ibang tao. Bagay na hindi naman pwede dahil ginagawa siya nitong katatawanan lagi. Magaang umiti si Krisa upang ipakita kay Nick na hindi siya masyadong apektado. Ayaw niya makita nito kung gaano siya ka-frustrated ngayon kahit pa malinaw na mababakasyon sa kanyang mukha at sino man ay maaari yung agad na mahulaan. Ayoko madismaya sa akin ng mga batang tinuruan ko noon at isipin na hindi ako seryosong tao at guro. Isa pa, hindi naman totoo ang lahat ng iyon kaya dapat nalinisin kong pangalan ko. Masama ba? Napaigik si Krisa at naniga sa kinaupuan nang ibaw ni Nick ang kanyang mukha sa kanyang leeg nang walang paalam. Pinagpawisan na siya doon ng malamig. Biglang tinambol sa kaba ang kanyang puso. Maya-maya pa'y narinig ni Krisa ang mahina nitong pagtawa dahil sa reaksyon niya. Nangunot ng kanyang noo. Hindi niya alam kung anong pinagtatawanan nito, kung siya ba o ang palusot niyang napakababaw. Ginamit niya pa talaga ang mga batang naturuan niya. Yun marahil ang nakakatawa. Pinagtatawanan mo ba ako? Porket hindi ka ang nasa sitwasyon? Nakanguso niyang sambit sa binata. Kitang-kita ni Krisa kung paano sensual na basain ni Nick ang kanyang labi habang ang mga mata ay malagkit na nakatingin sa kanya. Walang ano-ano biglang itinulak ng dalagang katawan nito papalayo nang hindi na niya makaya ang madiin na paninitig nito sa kanya. Sobrang napahiya siya sa pagtawa nito at nagkukumahog na tumayo upang magtago. Walang ano-ano ay tumakbo siya ng mabilis patungo sa loob ng master's bedroom. Diretso sa banyo upang itago ang kanyang mukhang lalong nagmamati sa hiya. Ang tanga mo naman kasi, Krisa. Yun talagang dahilan mo? Ang lame. Abogado kayang kausap mo. Tingin mo madali siyang papaniwalain sa kasinungalingan mo? Ang bobo mo talaga. Mariing kastigo niya sa kanyang sarili na makailang beses pang pinalong sariling ulo upang matauhan sa katangahan. Pagkaraan ng ilang minuto ay nagtungo siya sa lababo ng banyo upang maghilamos ng muka. Habang tinutuyo niya yon sa towel na hawak sa harap ng kama ay nakaramdam siya ng dalawang brasong pumulupot sa kanyang katawan. Walang iba kung hindi si Nick yun. Kinuskus pa ng binatang kanyang baba sa balikat niya, dahilan upang manigas na naman ang katawan niya sa hindi niya inasahang aksyon nito. Galit ka ba sa akin? Umiling si Krisa. Wala siyang karapatan na maramdaman yon. Nahihiya siya, oo. Hindi, walang dahilan para magalit ako. Masuyong hinawakan ni Nick ang baba niya at pilit na inikot ang ulo niya para halikan siya sa labi. Matapos siyang halikan ng ilang sandali, kinabig siya nito paharap at saka mahigpit na niyakap. Nakaramdam ng takot ang dalaga sa kanya at hindi nangahas na pumalag upang bahagyang lumayo. Tumingin sa kanya si Nick gamit ang madilim nitong mga mata kapag dakay malapad ng ngumisi. Ang mga ganitong klaseng away hindi na kailangan pang dalhin sa korte. Leave it to me, Chris. Akong bahala. Basta magtiwala ka lang sa akin.
Hawi pa nito sa ilang takas na hibla ng buhok niya patungo sa likod ng kanyang tenga. Ang kailangan mo lang gawin ay mag-attend ka sa class reunion na parang normal na araw lang yun sa'yo. Napaawang na bibig ni Krisa na kaagad na hulaan ang gagawin nito. Teka Nick, huwag mo sabihin sa akin na pupunta ka doon kasama ko. Bakit hindi ba pwedeng sumama ako sa'yo doon para makita nila at para ipagmalaki mo sa kanila na ako ang boyfriend mo? Hindi na alam ni Krisa ang magiging reaksyon niya. Ngayon pa lang ay sobrang saya na niya. Malamang manggagalaitin na sa galit at inggit ang amin na yon oras na makita kung sinong kanyang kasama. Nakikinita na niyang maaring mangyari. At isipin yon, hindi niya mapigilang magdiwa ang kalooban, matibay na paglalampaso yon sa ego ng dating kaklaseng si Ami. O sa tingin mo, mas gugustuhin mo magsama na lang doon ng matandang mayaman kaysa sa akin? Di hamak naman na full package na ako, Chris. Saan ka pa? Ano pa bang hinahanap mo ha? Kinikilig na lalaki ang butas ng ilong ni Krisa. Totoo naman yon. Full package naman talaga siya. Gwapo, mayaman, professional, sikat. Kung tutuusin ngayon nasa kanya ng lahat ng hinahanap ng mga babae. Tatanggihan niya pa ba yon? Siya na nga ang mismo nagbibigay ng offer sa kanya eh. Wala akong sinasabing ganyan ha. Ayoko lang na may marinig kang masama kapag akong kasama mo. Alam mo na, ex-boyfriend kong fiancé na kapatid mo. Alam mo naman ng mga tao, maraming nasasabi kahit hindi naman nila alam ang totoong nangyayari. At uunahan na kita, ganyan na ganyan sila. Bakit ko naman gagawin yon? I should be proud too. Hindi ka naman nakasal sa kanya kaya anong nakakahiya at nakakabahala. Wala na rin naman kayong relasyon na. Matagal na. At saka dito ka na nakatira sa bahay ko at hindi sa kanya. Huwag mo na lang kasing pansinin ang sasabihin ng iba. Huwag ka nang magpaka-apekto. Ang isipin mo ay tayo na lang dalawa. Tayo na lang, Chris. Masuyo pa nitong haplos sa kanyang mukha. Sabay ngiti ng maliit habang kumikislap sa saya ang kanyang mga mata. Sa haba ng litanya ni Nick ay walang masagot doon si Krisa. Bukod sa hindi niya alam ang dapat na sabihin at reaksyon, hindi pa rin siya makapaniwala na ang seryoso ni Nick habang sinasabi yon. Ang lawak din ng pangunawa nito kumpara sa iba. Marahil ay dahil sa agwat ng kanilang edad kung kaya ganun ang pagtrato nito sa kanya at mga nagiging problema niya. Bakit ang bait mo sa akin, Nick? Kailangan pa bang itanong yan? Balik tanong nito na bahagyang pinisil ang tungki ng kanyang ilong. Hindi pa rin napapawi ang ngiti sa labi niya. Ilang beses mo pa bang gustong marinig na gusto kita? Bilang sagot ay niyakap na lang ng dalaga ang bewang nito't sumandal sa katawan ni Nick. Ibinigyan niya ditong buong lakas niya nang walang arteng tinanggap naman at sinalo ng binatang amazed na amazed pa rin sa mukha nito. Mukhang hindi na niya magagawang makawala pa sa pagkagusto niya sa dalaga. Antok ka na ba? Slight. Kulang na lang ay mapairit sa kilig ang dalaga nang walang imik na bigla siyang buhati ni Nick na parang bulak lang sa gaan. Dinala siya nito sa kama at maingat doong inihiga. Nilagyan pa siya nito ng kumot. Ang akala ni Chris ay pagsasamantalahan na naman ito ang katawan niya dahil mahina siya. Ngunit mali ang inisip niya. Matapos siyang kumutan ng binata ay pumasok sa banyo para siya naman na maglinis ng kanyang katawan. Noon lang napansin ni Krisa na nakapangtrabaho pa rin ito ng damit bagamat wala na siyang suot na kurbata. Hindi na niya ibinalik yun ng mahubad kanina. Ipinikit na ni Krisa ang kanyang mga mata na makaramdam ng pagkahilo at mawala sa paningin niyang bulto ng katawan ni Nick na nasa loob ng banyo. Ilang minuto lang yon. Agad siyang napadilat ng bahagyang gumalaw ang kama sa pagsampa ng katawan ni Nick. Tapos na itong maglinis ng katawan. Nanunuot na naman sa kaloob-looban ng kanyang ilong ang amoy ng after shower gel. Binubulabog ang dugo niyang unti-unti na sanang nakakatulog upang magpahinga. Humahalimuya kasi ang amoy niya. Chris, tulog ka na ba? Tapos na ako maglinis ng katawan. Maring tinikom niyang kanyang bibig kahit pa gustong-gusto na niya sumagot sa tanong nito. Ngunit paniguradong kapag ginawa niya yon, may mangyayari na naman sa kanila. Maya-maya pinaramdaman na niya pagyakap nito sa katawan niya. Malit na idinilat ni Chris ang mga mata. Ngunit dahil sa kabilang direksyon siya nakaharap, kung kaya naman hindi siya nito nakikita. Naging panay ang hinga niya nang maramdaman ang hininga nito ngunit mainit sa batok niyang sobrang nakakakiliti. Mukhang tulog ka na nga. Ano ba yan? Hindi man lang ako hinintay na matapos maglinis ng katawan. Nangingiti na doon si Krisa. Konting push pa at hahagalpak na siya ng tawa para kasi itong batang nanghihingi ng atensyon nung sabihin niya yon sa kanya. Siniksik pa siya ng binata. Umaasa marahil tumagiging siya kapag ginawa niya yon. Humigpit pang yakap nito sa katawan niya. Hindi pa doon nakontento si Nick na pinatong pangbaba sa isang balikat ni Krisa. Upang silipin ang mukha nito, mabilis ang dalagang pinikit ang kanyang mga mata.
May hirap nang mahuli siya nitong nagkukunwaring tulog ng mga sandaling iyon at baka kung ano-ano pang akusasyon ng ibintang nito sa kanya. Chris, kapag nagkakaroon ng buwan ng dalaw, mga ilang araw yon. Pagbabago nito ng tanong, gusto niyang humagalpak ng tawa dahil sa out of the blue nitong tanong. Halatang sinusubukan nito kung tulog na ba talaga siya o nagtutulog-tulugan lang para iwasan siyang makausap. Gusto ko lang namang malaman para in case na nariyan na, prepared na ako sa mga araw na yon. Kinapula na ng mukha ni Krisa, hindi mawala sa isipan niya na mukha yatang plano nitong araw-arawin siya, tigil lang ito kapag nagsimula na maging red days niya. At parang manahimik ng binati, minabuti na lang niya ibigay ang sagot na gusto nitong marinig mula sa kanyang bibig. 5 days. Sagot niya na hindi niya ito matiis pa. Napangisi na sinik nang mahuli si Krisa na nagpapanggap nga na tulog na. Binawi niyang kamay na nakayakap sa katawan nito at umahis na ng higa upang matulog. Okay, salamat sa pagsagot. Good night, Chris.